Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking Mountain Channel. Isa na naman po itong episode ng bonsai making mga paps. So ngayon mga paps, meron ako ritong bonsai material na Ficus benjamina. So hindi ako sigurado kung ito yung Ficus philippinensis pero malakas ang variety po ito ng Ficus benjamina. Ito po yung nakukuha sa wild. Yan siya mga paps. So bali, pinakapit ko siya dyan sa bato. Ito yung magiging unang workshop ko simula nung nahunt ko ito. At pinakita ko nga sa inyo sa video kung paano ko siya nahunt at paano ko siya pinakapit dyan sa bato. So ngayon ay susubukan kong iangat dyan kasi para mailabas na yung bato at makita na yung pagkakakapit na ng roots niya sa bato. At i-expose ko na nga siya mga paps. At magpo-pruning na rin ako. So, tingnan muna natin mga paps yung kanyang katawan. So, ayan po ang itsura niya mga paps. Yan po ang roots niya na kumapit dyan sa bato. So, sa tingin ko ay stable na yung pagkakapit niya, kaya i-expose ko siya. So, pero bago ko siya tuluyang i-expose ay magpo-pruning na muna ako. Sa ngayon mga paps, ang gagamitin ko munang pruning ay clip and grow technique muna. So, sa tingin ko maganda na yung movement ng katawan niya, maganda yan na yung distribution ng branches, kaya sa tingin ko ay okay lang siya na clip and grow technique. So, umpisan ko rito mga paps sa pinakababa. Kung mapapansin niyo po ito, merong branch dito, ito. Meron pong branch dyan na papunta sa likod at meron pa sa ilalim niya. So, tatanggalin ko muna yan sa ilalim na maliit. Yan. Tapos, sunod mga paps, itong branch na to, merong mas malaki na going upward. So, tatanggalin ko po itong going upward at ititira ko yung mga nasa baba. Yan. Ganun lamang po ang clip and grow technique. Tapos, kung mapapansin nyo, itong branch na tinira ko ay nagkaroon po ng separation na parang padding dyan. So, meron pong papunta rito, papunta dyan, at papunta doon. Wala pong papunta sa taas. Ganyan lamang po kabilis mga paps. Pagdating naman po rito, ito po yung papunta dito sa side na to. Kailangan ko siyang putulan. Pero bago po ako magpuputol ay maghahanap po ako ng part na healthy at live buhay mga paps. Kasi pag wala po akong iniwan dyan na healthy na branch, magda-dieback po yan mga paps. Usually sa benjamina, nagda-dieback at namamatay yung branch. So dapat meron pa rin siyang ipifeed na branch doon sa naiiwanan mga paps. So ang aking nakita, meron ditong branch, meron din dito. Tapos meron po dito sa ilalim. So buhay po itong nasa ilalim na to. Ayan, kaya dito po ako magpuputol. Para meron pa rin ipifeed yung branch na to na para maging maging buhay siya, hindi siya mag-dieback. So ayan po mga paps, puputulan ko na po rito. Yun. So kung mapapansin nyo mga paps, meron pa rin buhay na mga branches at dahon na iniwan ko yan. Hindi ko po inubos na isagad siya, Pag nagkaroon po mga paps ng backbudding, saka naman ako magbabawas. Ganun po ang clip and grow technique. So pagdating po rito, dito sa branch na to, kung nakikita nyo po itong branch na to, meron pong naghiwalay na branch dyan. Tapos meron ding maliit dito sa likod. Budding pa lang ito. Meron ng shoots dyan. So puputulan ko po dyan para mabuhay ang shoots na yan sa likod. So hanggang dyan lamang po. Dapat meron palaging naiiwan para hindi siya mag-dieback. Clip and grow technique. Pagdating po sa branch na to, itong branch na to, gusto ko siyang putulan para yung branch na may iwan ay ito lang papunta sa baba. Yan. So hindi na kailangang mag-wire, directional pruning lang. So puputulan ko po siya dyan. Hindi ko po muna isasagad para pag dieback, merong room for dieback yung branches. Ayan. Ito pong nasa ilalim, tatanggalin natin yan, mga maliliit na yan, mga sucker na yan. Tanggalin din natin muna itong mga aerial roots.
Sa tingin ko ay hindi naman kailangan. So ayan mga paps. So susunod po, itong branch na to, mapapansin niyo itong branch na to, merong buhay pa rito na maliit. Ayan, so puputulan ko po siya hanggang dyan. So ang target po nito mga paps, ang target nitong bonsai na to ay small size lang. Kaya hindi na kailangan palakihin pa yan masyado. At meron naman lang siyang magandang movement, magandang forma. Kaya clip and grow na lang po yung ginagawa ko. Pagdating dito mga paps, kung napapansin niyo po itong branch na to, napapansin niyo po ba ito? Tapos meron pong buhay na shoots dito sa baba. So hanggang dyan po ang pruning na gagawin ko. Ayan, lagi pong may maiiwan na buhay para hindi po mag-dieback yung branches. Ganun po sa Benjamina. So ito mga paps, napapansin niyo itong branch na to. Papunta siya, nag-cross po siya, nag-cross dyan sa mga branches na yun sa gitna. So tatanggalin ko po yan. Meron namang isa pang branch dito. Ayan, meron pa namang dito sa isa papasok. Yan. So sa tingin ko mga paps ay okay na yan, maghihintay na lang ulit ako na matumubo ulit siya, maging wild ulit para mag-pruning ulit. So ganun po ang clip and grow technique. Walang wire po na ginagamit. So ngayon, ang susunod ko pong gagawin ay i-uproot ko na siya para makita ko yung structure ng roots at kung kapit na nga ba. O ayan po mga paps, i-uproot ko na. Nilulusin ko lang mga paps muna yung soil niya para mas mabilis siyang mabunot kasi baka kumapit na yung roots niya doon. Ayan na nga po siya mga paps, kapit na kapit na. Ang ganda ng tingnan ng kanyang roots. So mga paps, na-uproot ko na po, ito po ang itsura niya ng pagkakakapit sa bato. Ayan po ang bato. Nilinis ko na nga po pala ng tubig yung remaining soil dito. Hindi ko na po pinakita para hindi po magtagal. Yan po ang itsura niya. Ngayon lilinisin ko naman po yung ibang mga aerial roots na yan. At hindi ko na rin po ipapakita sa video para hindi po matagal mga paps. Natanggal ko na nga yung ibang aerial roots na hindi kailangan. So ngayon ay pwede na po nating ulit itanim ito nang naka-expose yung kanyang roots. Ayan po, itatanim na natin. Eto mga paps, at prepare ko na nga yung pagtatamnan. Bali, same path pa rin. Magbabago lang ng soil medium at medyo nakaangat lang yung pagkakatanim. So, prepare ko na po para mayroon siyang securing wire. Kasi iaangat natin yung bato para hindi po siya malaglag. So, lalagyan ko na po ng soil. Bali, ginamitan ko lang po ng bunot ng niyog para matakpan yung drainage niya at hindi po lumusot doon yung soil medium. So river sand pa rin mga paps yung gamit ko. Nabali.
gumagana na itong ating pot at nakaangat na nga itong bato. So ganyan na po yung pagkakatanim. So habang tinatanim po natin mga paps, make sure na yung bato ay yung roots ay na-arrange natin doon sa gusto natin forma mga paps, para pag nabuhay po siya, hindi na siya kailangan pang i-arrange pa ulit. So habang tinatanim, kailangan i-arrange na po natin. So ganyan na po ang naisip ko mga paps, ganyan na ang ko na forma. So ganyan na po, naka-expose na yung kanyang mga roots. Ngayon ay isi-secure ko na po siya gamit itong securing wire, para hindi siya kahit tamaan man ng kung anong mga external forces at daanan po ng manok at ng aso ay hindi po siya matatanggal. So ayan po mga paps, at napakatibay ng pagkakasecure niya. Kahit wala pa pong, hindi pa po siya nakalubog sa lupa, ay hindi na po siya matatanggal. Ngayon mga paps, ay pipilapan ko na ulit itong ibabaw ng soil medium. So kailangan pong siksikin yung soil, kasi meron pong mga space doon, yung dahil sa bato, dahil po sa rock, meron pong mga space. Kailangan nating siksikin para hindi tirahan ng mga kung anong insekto, at saka hindi rin po mabulok, maging sanhi ng pagkabulok ng mga roots. Hindi bali mga paps, at pag diniligan po natin yan ay masisiksik po ulit dyan, kasi river sand naman yung gamit natin na soil medium. Dadaloy naman yan, yung pag nadiligan itong mga nasa ibabaw na soil ay mapupunta po doon sa ilalim. At nadiligan ko na at tapos ko nang mairipat. Yan, na-expose ko na po. Ito po kataas yung bato na nailabas ko. Ayan po. At kitang-kita na nga yung roots. So sa tingin ko, mga dalawang buwan pa o 3 buwan ay pwede ko nang tanggalin itong tali ng roots niya. So ayan na po siya mga paps. Clip and grow, rock clasping na Ficus benjamina. So yun lamang po mga paps, maraming salamat sa panonood. Sana po ay mayroon po ulit kayong natutunan, at sana ay nagustuhan nyo itong video na sinare ko. So sa lagi pong sumusuporta dito sa aking channel, at lagi pong nanonood ng mga bonsai video na aking ina-upload, maraming salamat po sa inyo. At doon po mga paps, hindi pa nakakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Hit nyo po yung notification bell. Share nyo na rin mga paps para updated po kayo, at makarating po itong video na to doon sa mga nais pang matuto mag-bonsai. Sabay-sabay po tayo matuto, at once again, happy bonsai po sa inyong lahat.